Paano mo ba ma-preserve yung pagkamis ng partner mo sa'yo? Mapalalaki or babae ito? Kasi most of the time, especially sa mga mag-asawa or matagal na mag-jowa, is that sa una lang. Pero ang matagal na, nagiging common na, ordinaryo na. Mga hindi nyo na na-maintain yung pagkamis nyo sa isa't isa. Which is, normally, is okay. Pero, sa totoo lang, meron pa yang mas iaangat pa. Hindi ako makahanap ng proper na term. Kundi, pwede nyo talaga, kahit na matagal kayo, mamimiss nyo at mamimiss nyo kung alam nyo lang yung ginagawa nyo. So, isi-share ko yan sa video. Right, so, let's go! So, number one is that may ABC ito, pero may lang akong gustong maintindihan nyo. Physical attraction is good, but it doesn't have the ability to maintain relationship or to maintain yung pagkamis niya sa'yo. It doesn't have the ability. Kasi yung mukha, katawan, kapag palagi mong nakikita, magsasawa ka. At hindi mo naman talaga mamimiss siya dahil sa kanyang itsura, sa kanyang katawan. Hindi. Sexually, mga lalaki, of course, mamimiss namin palagi yung katawan mo, kung paano natin gawin yung paglalaro ng ganun. Pero hindi naman yun talaga eh. Sa totoo lang. Mas naniniwala ako sa tatlong ibibigay ko sa inyo na ito yung dahilan, okay? A is that attitude slash characters. Yun yung mamimiss natin. Isang tao, hindi naman yung itsura niya eh. Hindi ko sinasabing never, pero most of the time, yung mamimiss natin, yung ugali niya, yung character niya, yung the way kung paano kanya i-handle, paano kanya kausapin, paano yung sweetness niya, yung the way ka kung paano ka ihag, halikan, mahalin, yung ugali niya. Sometimes namimiss mo kahit na hindi mo naintindihan, yung palagi siyang, yung minsan nagagalit siya, tapos bigla masaya siya, tapos bigla naiinis siya, tapos hindi mo maintindihan. Mamimiss mo yung mga bagay na yun. So, paano ba yung ugali mo is that ma-maintain, ma-preserve yung pagkamis niya sa'yo? Kasi, namamatay po yung excitement natin na makita ng isang tao or mamiss natin isang tao kapag pangit yung ugali niya, kapag toxic yung ugali niya, kapag masama yung ugali niya. Gusto mo pa bang makita? Hindi. Sometimes for the sake na lang na magkasama kayo sa isang bahay or may relasyon kayo kaya napipilitan lang. Pero yung kusang ma-excite siya that you don't need to force him or her, wala. Kasi sa ugali niya. So, make sure mga kapatid, na i-develop nyo ang ugali nyo. Kung alam nyo na hindi tama, magbago kayo. There's nothing wrong. Wala namang mawawala sa iyo na ginto or katayuan sa buhay kapag ibaba mo yung pride mo at ayusin mo yung ugali mo, yung karakter mo. So, please, I encourage you whenever that you know na ayaw niya at alam mo naman talaga na hindi maganda or pangit yung ugali mo na yan, then, magbago kapatid. Okay? Next. Letter B. Na mas matindi sa physical attraction is that emotional connection plays a big role. So, sa isang relationship na nag-foundation is that sex or, katawan lang. Most of the time, hindi yan magtatagal. Kasi kapag napagsawayan, wala na. Pero kung meron kayong established na emotional connection, it means nakilala nyo siya, nakilala mo siya, nakilala mo yung ugali niya, kung paano kanya tulungan, mararamdaman mo yung support niya, may something na nangyari sa inyo, connection ninyong dalawa na nagkakaintindihan kayo, na kayo lang yung dalawang nagkakaintindihan, kahit yung ibang tao hindi kayo maintindihan, hindi siya maintindihan, pero ikaw, naintindihan mo, yung mga connection na kung saan mamimiss nyo sa isang tao. More than just physical. Kasi gusto mo na uwian or puntahan yung tao na nakakaintindi sa'yo, na nag-a-accept sa'yo, na tumatanggap sa'yo, na nang-iintindi sa'yo, na nakikinig sa mga kwento mo, na hindi nakuhusga sa'yo, na nagbibigay sa'yo ng atensyon. Yun yung mga bagay na magme-maintain sa isang relationship kung alam nyo lang kung paano yun ibigay. So, I pray and I hope na ibigay nyo or establish nyo ang emotional connection ninyo. Yun yung actually mas pag-focusan nyo more than just sex or physical attraction. I never said na mali yun, na masama yun. Pero, mas mag-focus kayo sa emotion or feelings. Okay? And letter C, that is more than physical, is the peace of mind. Ito yung isa na magme-maintain actually, na mas matagal na pagkamis or pagka-excite is that whenever na sa feeling mo, mararamdaman yung peace of mind. Kumbaga, whenever nakasama ka niya is that may walang husga,
walang nang mamaliit sa kanya, may katahimikan sa kanya, may kapayapaan sa kanya, then ikaw talaga yung pipiliin. Whenever that meron kayong nakaraan na hindi maganda, just move on. In short, mararamdaman nyo yung peace of mind. Mag-i-stay yan. Mamimiss ka niyan palagi. Kahit anong klaseng temptation, malaki yung chance na makakayanan niya. Anong klaseng hirap, malaki yung chance. Kahit malayo pa siya sa'yo, malaki yung chance na makakayanan niya yon kapag alam niya may peace of mind sa'yo, kapag kinakausap mo or kapag umuwi siya sa piling mo. Okay? Okay, so proceed tayo sa number 2. Okay, tapos na yung ABC number 2 na tip ko sa inyo. If gusto niyo ng long-lasting na pagkamis ng partner ng isang lalaki sa inyo is that palagi ang sex. Palagi ko itong yes, physical attraction is not the number 1. Pero, may matinding impact ang palaging sex. Lalong-lalo na sa mga mag-asawa. Kapag hindi pa kayo mag-asawa, huwag umiwas. Naipaliwanag ko na sa ibang video ko kung bakit. Hindi dahil sa bawal ang sex outside marriage, but the danger behind it. Okay? And I don't judge with that, but please, I've already experienced yung ganyan, na torment, na pahirapan, na kulong sa kasalanan na yan. And it's not good. But, kapag asawa mo, palagi ang sex. Maraming relasyon, 90%. According sa, merong research na kung sa Amerika, that 90 to 95% ng dahilan na pag-iwalay nila is sex. Second is money. But sex talaga. Sex. Na-dry yung sex life. Wala nang time mag-sex dahil sa sobrang busy. Dahil sa may mga anak, may mga disturbo, dahil sa pagod. Hindi nila namamayanan na de-deplete na pala yung love at init ng kanilang pagmamahalan. Kung gusto niyo palagi kang mames, especially sa lalaki, pagbigyan niyo lang yan palagi ng sex. And you will see kung ano yung kanyang reaction. Mas lalo kanyang mamahalin. Simple lang po ang lalaki. Simple lang. We just want sex. Okay? But of course, use your kokote na kapag abusive na, ibang usapan na yan. Okay? Number 3, unity. Kapag ikaw yung number 1 na basher niya, number 1 na hindi mag-support sa kanya, at walang magkakaisa sa inyo, hindi mo mamimiss yung isang tao. Mahirap i-maintain yung sa relationship na ganyan. Pero kapag merong pagkakaisa sa inyo, na kahit against sa inyong mundo, ang pamilya nyo, sarili nyo, pero kayong dalawa, is that na-maintain nyo yung unity, then, dyan mag-work. Dyan, mamimiss ka niya palagi. Kasi alam niya na may magsusupport sa kanya. Alam niya na may nakikipag-isa or merong unity whenever nakapiling ka. Okay? And number 4, matindi rin to. Huwag nyo kakalimutan na makipag-flirt sa isa't isa or makipag-date or mag-date. Sometimes, especially sa mga asawa, dahil sa sobrang busy na, may mga anak, ganito, nakakalimutan nyo na ng personal na time nyo. Personal nyo na nag-uusap na kayo lang na mag-date. And kapag nakalimutan nyo yun, most of the time, madra-dry kayo. Most of the time, parang nagiging normal, ordinary na lang yung pagsasama nyo. But if you want to give some spice or init, makipag-flirt ka, makipaglandian ka sa asawa mo. Huwag ka masyadong santo when it comes sa asawa mo, when it comes to landian, asawa mo naman. And of course, mag-date kayo. Okay? Bigyan nyo yan ng oras. And you will see, may magandang impact sa relationship nyo. Mamimiss kayo ng partner nyo. Okay? And number 5, ito ang pinakamatindi at palagi kong sinasabi sa inyo, God first. Unahin nyo lang ang Panginoon. Ilagay nyo ang Panginoon sa sentro ng relationship nyo and everything will go according to His will. And when it is according to His will, alam niya na mag-e-enjoy ka rin, na magugustuhan mo rin. So put God first in everything. Kung may mga issues ka, may problema kayo, lapit nyo sa Panginoon, Lord, hindi namin kaya itong ayusin. If you will not come and intervene with us, if you will not come and tulungan kami, hindi ito maayos. So tulungan mo po kami sa lahat. Finances, sex, relationship, communication, issues sa both sides, sa families. Make sure na ilapit nyo lahat yan sa Panginoon. And God will help you. God will bless you. God will deliver you. God will favor you. So, that's it for today's video, and I hope na marami kayong natutunan. I bless your relationship. May you increase in love, increase in prosperity, and increase in every areas of your life. Shalom.